Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Ito ngayon, balikan natin. 12-12. Meron bang majority dyan? Majority ba yung isang faksyon dyan para ihalal, palitan ang Speaker pro tempore? Wala po. Wala po. Majority of all the senators pa rin ang requirement. Therefore, ang paghalal sa faksyon ni Senador Sherwin Gatchalian, illegal po. Pananakot at pangahamon ni Senator Erwin Tulfo sa Senado, ikinagulat ng publiko. Welcome back to Kaakibat TV. Trending at viral ngayon sa mundo ng social media ang matinding bangayan sa Senado na kung saan mainit ngayon na pinag-usapan ang ginawang panghahamon at pananakot ni Senator Erwin Tulfo laban sa faksyon ni na SP Alan Peter Cayetano. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbanta si Senador Erwin Tulfo na ipaaresto ang sino mang magsasagawa umano ng tinawag niyang peking hearing sa Senado. Sinabi niya yan kasunod ng ikinasang pagdinig sa flood control scandal ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Hit ni Tulfo, siya ang legit na chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Bloc. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasunod na isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Bloc, may babala si Senador Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng peking hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Dahil di anya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng maletang may pera. Kakasuhan din ang ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan din anya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Kabilang sa binutasan ni Soto ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na aniyay 2015 pa pumanaw. Sa Lunes, magsasagawa ng hearing ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Imbitado rin dito ang ilan sa mga dating Marines at iba pang inimbitahan ni na Cayetano. We are inviting them. Pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason. Hiningan namin ng reaksyon si Attorney Levy Baligod, ang abogado ng mga ex-Marines pero wala pa siyang tugon. Pero sabi ni Senador Rodante Marcoleta, hindi pa umanuhuli ang hearing na ikinasa ng Cayetano Bloc kahapon kaugnay ng flood control scandal. Marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun yung mga sasakyan. Suspend the hearing until further notice. Naka-adjourn sinedya na ang Kongreso hanggang July 26. Sa July 6 naman, inaasahan ang pagsisimula ng impeachment trial. Bago yan, napapag-usapan ngayon ang pagkakaroon ng special session ng Kongreso para matapos ang ilang priority measures, pati na rin ang nabinbig trabaho ng Commission on Appointments. Sa gitna ng marami pang trabaho ng Senado, wala pang nakikitang solusyon sa girian sa liderato nito. I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama. Pati yung Senate presidency. Ha? We're not going to give up. Kung nais silang i-question, dali nila sa korte. Maraming mga law deans na naglabas na ng statement, no, sinusuportahan.
ang ating posisyon. Legitimacy has already been recognized by the Office of the President, by Malacanang, by the House of Representatives. Usap-usapan naman ngayon ang tagpong ito kahapon ng diskusyong ito ni Senadora Loren Legarda at DILG Secretary John Vic Rimulya. Solution sila. Papalipat ko na isa sa kanila para troso na sila. Okay. Tapos magbutuhan. Higaan sila. Okay. Diba? Sounds better. Right? Nang tanungin namin si Rimulya, sinabi nitong nile-lecturean siya ni Legarda kaugnay sa interpretasyon ng majority sa Senado. Nung mga oras na yon, may media na malapit sa kanila na nakita naman ni Legarda. Sabi ni Rimulya, tumahimik na lang siya at tumango. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Legarda. Kung matatandaan, June 3, 2026, ay diniklara ng grupo ni Erwin Tulfo na babakante ang lahat na posisyon sa Senado, na kung saan inihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President kapalit ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa programa nga ng DZAR ay humarap ang batikang abogado at board member ng Iloilo na si Attorney Rolex Soplico, na kung saan nagbigay ng kanyang opinion ukol sa agawan ng kapangyarihan sa Senado. Po yung board member ng 5th District ng Iloilo at isang batikang abogado. Walang iba kundi si Attorney Rolex Soplico. Attorney, maing hapon! Mayong hapon sa inyo tanan, Admar. Good afternoon to everyone. Opo, dito na tayo, direkta. For sure, meron kang maiaambag sa... Kasi sentro ngayon ng debate. Nakikita ko sa mga feed ngayon, nagde-debate sila. May quorum ba? Tama ba yung pagpapatanggal sa Senate President? Yung paghalal ng Senate Pro Tempore, acting Senate President? At ano po ang pananaw nyo po dito sa isang paksyon headed by Senador Win Gatchalian, Attorney? Well, una tingnan natin ang kaso ng Abilino versus Cuenco. Alam nyo, si Abilino, sikat na sikat to eh. Siya yung nagsabi ng, what are we in power for? Ano headline yun nung araw 1948-49, sinabi niya yon. At siya po yung first Senate President. So, ano nangyari sa kasong ito? Itong kasong na ito po, si Abilino nag-hold ng session. Kaya lang, alam niya na mag-deliver si Lorenzo Tañada, isang senador din, ng privilege speech at ilabas yung kanyang baho. So, ang ginawa yan, nag-walk out sila. Pag-walk out niya, ang Senate President Pro Tempore ay pumasok, nag-preside siya ng session. Sa session na yan, ay nag-declare sila ng all seats vacant. No? Nawala ngayon si Abilino kasi ang nahalal na Senate President ay walang iba kundi si Cuenco. That's why tumakbo po si Abilino sa Korte Suprema at nagkaroon tayo ng Abilino versus Cuenco case. Yan, anong significant dito? Sabi ng Korte Suprema, 24 senators. Ang majority ay 13. Bakit 13? At the time, merong dalawang senador na hindi naka-attend physically. Yung isa po ay sa Estados Unidos. Yung pangalawa ay na ospital. Sabi ng korte, kung ikaw ay hindi mapuwersa ng mandatory process o coercive process ng Senado para mag-attend ng session dyan sa Senado, ikaw ay outside sa territorial jurisdiction ng Republika ng Pilipinas. Bakit sinabi na territorial jurisdiction? Kasi po ang warrant na i-issue ng Sergeant at Arms, ng Senado na i-enforce ng Sergeant at Arms ay hindi mo pwede i-apply sa labas ng Republika ng Pilipinas. Halimbawa, kung ang isang tao sa Brunei, no? Doon sa Sabah. Okay, malapit ang Sabah. Boundary lang yan, sa likod niyan ay Sulu na. Pwede ba ang Senate Sergeant at Arms ay pumunta sa Sabah para aristuhin ka at dalhin ka dito? Hindi po. Pagdating niya doon sa boundary, opisyal pa siya. Paglabas siya sa boundary, ordinarong Pinoy na siya. At hindi niya pwede i-issue o i-persahin ang senador na nagtatago sa Sabah para dalhin po dito sa Senado. So, ang sinabi ng korte, coercive processes. Persahang proseso na maaring i-issue ng Senado. No, apply sa kasong ito. Okay.
umpisa natin ha. Opo. Sa umpisa, ito pong eleksyon nangyari. Admar, ito yung una. Opo. 24 senators. Okay? Una muna 13, 9-2. Di ba ganun na nangyari? Opo. Okay. 13 yung mayorya, di ba? 9 yung minorya. Yung minority. Dalawa ang abstain. Di ba yun na nangyari? Sino ang abstain? Dalawa po. Si Senador J.B. Ejercito at saka si Senador Subire. Tama ba yon? Tama. Ang 13, majority yan. Kaya nahalal si Alan Peter Cayetano bilang Senate President at sa yung kanyang mga opisyales. Including ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Walang iba po kundi si Senadora Pia Cayetano. Tama ba? Tama ba tayo dyan? Opo, pero kalaunan yung dalawa Hindi na, nag-develop. Ito Opo. na. Number 1 yan, number 1. Ayan o. Nag-develop, number 2. Yan, para naintindihan. Ito, number 2. Di ba yung dalawa lumipat doon sa 11? Tama. Ha? Opo. Yung dalawa po, ito ha. Yung dalawa po, ito. Lumipat doon sa 9. Kaya naging 11. Tama ba yan? Tama. 24 pa rin. Hindi tayo nagdagdag. 24 pa rin. So number 2 yan. Ito ang latest development. Di ba? Ito na ha. Ito. Bakit nag-12-12 na? From 13 from 13, 11, umalis yung isa dito. Sino yun? Si Senador Escudero. Lumipat dito sa 11. Ito na ngayon. Tama? Opo. Tama, number 3 na. Mm. Yung ito ngayon, yung isa dito ay hinalal si Sherwin Gatchalian bilang Speaker pro tempore. Tama? Mm. Yan ang nangyari. Tabla, 12-12. So, ang tanong ko, ito ba'y balido? Ang rason kasi nila, ito po, hindi makarating itong dalawang senador. Sino ito? Una, si Bato de la Rosa. Kasi hindi makita eh. Pangalawa, itong si Jinggoy Estrada. Kasi sa kulungan eh. Sa patuloy nga ng paliwanag ng batikang abogado na si Atty. Rolex Suplico ay binalikan nito ang doktrina ng Abilino versus Cuenco bilang reference sa mga nangyari ngayon sa faction ng dalawang grupo na sa paliwanag ng batikang abogado na majority based pa rin ang dapat pairalin. Nasa diretsahan nga ng kanyang sinabi na ang paghalal sa faction ni Sherwin Gatchalian ay isang napakalaking illegal. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang pahayag ng batikang abogado na si Atty. Rolex Suplico. Narito ang video. Now, balikan natin ang doktrina ng Abilino versus Cuenco. Sabi niya, kung ikaw outside sa coercive processes ng Senado, hindi ka pwede mapuwersa dumating sa Senado kasi nasa abroad ka. Again, ang basis, ang coercive processes o ang puwersahang mando o ang lagay natin na mandamento ng Senado hanggang territorial boundaries lang po ng Republika ng Pilipinas. Pag lumabas ka dyan, wala na yun, baliwala na yun. Okay? Hindi ka na mapwersa. Kung sa Estados Unidos ka, hindi ka na mapwersa para bumalik dito. Tanong, meron bang senador na sa labas ng teritoryo ng Pilipinas? Wala po. Ako po nagdi-disagree doon sa posisyon ng IBP ha. Wala po. Yan ang lesson ng Abilino versus Cuenco case. Ang senador ngayon, lahat sila 24, dito pula sa loob ng teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Wala po sa ila, wala po may isa na sa labas ng Pilipinas. Kung naaresto si Bato de la Rosa at pinasakay sa aeroplano, dinala sa Netherlands, yes, applicable yan. Kasi sa Netherlands, hindi po applicable yung warrant of arrest o mandamento de arresto na maaaring i-issue ng Senado para puwersahin siya bumalik sa Pilipinas at mag-attend ng session. Hindi po obra doon. Sa sitwasyon ngayon, walang senador sa labas ng Republika ng Pilipinas. Yan pong sinasabi ng kaso, Abilino versus Cuenco. Ito ngayon, balikan natin. 12-12. Meron bang majority dyan? Majority ba yung isang paksyon dyan para ihalal, palitan ang Speaker pro tempore? Wala po. Wala po. Majority of all the senators pa rin ang requirement. Therefore, ang paghalal sa faksyon ni
Senador Sherwin Gatchalian. Illegal po. Opo. Pero Valid pa rin ang paghalal. Ito ha. Valid pa rin ang paghalal. Dalawa ha. Ito. Senado. Oh, klaro yan, Admar? Opo. Ito pa rin ha. Mm-mm. Oh, sana makita ng ating maraming nakakita ng ating explanation. Opo. Okay? Pero yung sa attorney, saklaw din po ba sa coercive na kapangyarihan nila yung nakakulong? Kakayanin ba nila? Mapersa ba nilang maipadalo yon? Kasi yun din yung sinasabi nila biyad na raw eh. Hindi. Nasabi ng doktrina doon sa Abilino versus Cuenco, kung sa loob ka ng teritoryo ng Pilipinas, yes. Kasi may isa doon na ospital eh. Ang isang senador na ospital. Ang isang senador doon sa US. Ang doktrina nagsabi, kung sa US ka, outside ka sa territorial jurisdiction ng Pilipinas. Therefore, ang proseso para aristuhin ka, para pwersahin, dalhin ka sa Pilipinas para mag-attend ng session, hindi po, andar? Opo. Outside. Tsaka meron din nagsasabi na during that time, yung sa session na yon, meron silang quorum eh. Bago pa man walk out. Attorney, so kumbaga, buo yung quorum. At nag-decide sila, attorney. Ano masasabi niyo po doon? Well, mali ha. Ulitin ko muna, Admar ha. Ito po, Republika ng Pilipinas. Ito ha. Ito yung boundary. Itong Estados Unidos. Opo. Ang ating warrant of arrest, lahat na coercive processes ng Republika ng Pilipinas, hanggang boundary lamang. Paglabas natin sa boundary, dito ka na sa Estados Unidos, hindi na obra. Opo. Para klaro ha. Para klaro. Okay? So ngayon, kung sa Amerika ka ba, pwede ka ba aristuhin dito at ipadala ka sa Pilipinas para mag-attend ka ng session? Hindi po. Hindi yan katulad ng poder ng ICC. Opo. Tsaka meron din silang ginawang example, attorney. 2015 daw, nangyari daw na naging ilan na lang sila. Kasi nga po, maraming wala. Yung 2015 na pag-alaman, na 4 pala doon, wala sa Pilipinas. Admar, Korte Suprema nagsabi. Yung sinabi nila, hindi naman dinalayan sa Korte Suprema para ma-interpretation sa Korte Suprema eh. Opo. Ito, Korte Suprema po ang nagsabi, Court of Last Resort. Yan Opo. Yan po ha. So, sana po naintindihan yung explanation na ginawa ko ngayon ha. Opo. Attorney, isa Alam pa. niyo po, lahat na law student, nag-aaral nito. Nag-aaral nitong kasong ito. Political Law 2 ito eh. O Constitutional Law 2. First year ka yan eh. First year, second semester, alam mo na yan eh. Opo. Na ang coercive process ng Pilipinas, hanggang boundary lang ng Pilipinas eh. Pag lumampas ka sa boundary, doon ka na sa ibang bansa, hindi na obra. Ang katanungan ko, meron bang senador na nandoon sa ibang bansa? Wala eh. Opo. Ang lahat na senador ay nasa Republika ng Pilipinas, nandito lang po sila sa loob ng Pilipinas. Ito pa, Admar ha, sabihin ko ha, 9 years ako sa Kamara de Representantes. Marami ako nakitang priso dinala doon sa hearing. Nag-obey sila ng summons o invitation o subpoena ng House of Representatives. Ako po yung doon. Napadala nga nila si Madriaga, di ba? Sa House. Oo. Bilanggo din yun, Di di ba? ba? Saan magaling yun? Ito pa, Admar ha, yung mga drug lords. Tama, last time. Oh. Yun, sina Kerwin, sino pa yung mga iba? Yung namatay nandong COVID. Tama. Pero ito pa, attorney, do you think na kailangan pang magamit yung Abilino versus ano na yan? Kasi sa 1935 Constitution, kung ihahambing natin sa 1987 Constitution, sinasabi sa 1935, the Senate shall elect its President and House of Representatives its Speaker, period. Each House shall choose such other officers as may be required, period. Pero dito sa 1987 Constitution, malinaw dito sa Section 16, sabi dito, Senate shall elect its President and the House of Representatives its respective members.
malinaw dito, sinabi sa 1987, kumpara sa 1935 na wala yung mga katagang majority vote. So, ibig ba sabihin, kasi itong 1949 na desisyon na ito ng Korte Suprema, hango pa ito sa 1935 Constitution. So, hindi na akma na gamitin ito sa kasalukuyan, attorney? Admar, ako po sumasang-ayon pa rin doon sa 1947 interpretation based on 1935 Constitution. Bakit? Kasi po, reflected na yan sa rules of the Senate eh. Nandun yan sa rules of the Senate eh. Aking opinion ay good law pa rin yon. Ang Abilino versus Cuenco case. So, balikan kong katanungan mo, Admar, ha? Balikan kong katanungan mo. Saan ang balido? Ito? Paghalal kay Alan Peter Cayetano? O ito? Paghalal sa kay Sherwin Gatchalian? Opo. Tsaka, meron... Ito ang sagot ko, ha? Ito po, wala. Kapos 13. Kapos sa 13. Ito, tumpak sa 13. Opo. Kapwa rin nagsabi na sila yung mga ngasiwa sa impeachment court. So, dalawang impeachment court ang dadaluhan ng Vice Presidente. Ito na nangyari. Nothing will prevent them from convening their own impeachment court. Okay? Ito pa, halitin natin, ha? Ito pa ang mangyayari nito. Okay. May mga problema pa tayo. Halimbawa, sa Lunes, ay mag-conduct ng Blue Ribbon Committee hearing yung paksyon ni Gatchalian. Walang iba kundi si Senador Tulfo. Sino mag-attend doon? Ito pa, ha? Pangalawa, sa SONA, sino mag-attend? Alang-alang naman na si Alan Peter Cayetano, kandungin niya si Sherwin Gatchalian. Tatlo na sila doon. Apat na pala. Speaker, dalawang Senate President, tapos ang Pangulo. Dalawa lang. Admar, ito yung advice ko, ha. Kung mag-attend si Sherwin Gatchalian, uupo sa kanya si Alan. Kasi si Alan yung Senate President. Kakandong. Pero ito... kandungin niya si Alan. Opo. Ito, attorney, sino po ang magrereklamo sa Korte Suprema? Well, maaring isa sa kanila. Ito, ha, ito opinion ko lamang. Okay? Kailangan mo na ng ito interpretation kasi ito away po ito ng parang pwede ko makumpara away sa lupa. Bakit sinasabi ko? Well, kasi yung Senado, pinag-awayan na nila eh. Okay? Hindi mo ma-prevent ang isang senador na pupunta sa kanyang kwarto. Tama, hindi? Kasi lahat sila may opisina doon eh. Tama ba, Admar? Opo. Ang control na importante dito, ang session hall. Okay? Ngayon, nung nakita ko kahapon ang nangyari, akala ko kasi may control ang Gatchalian faction sa premises ng Senado. Wala pala. Bakit ako nagsabi na wala? Imagine mo yung DILG secretary ginawa nilang security guard. Ano yung motto ng DILG secretary? No ID, no entry. Hindi naman daw siya andun para attorney, papalabas naman daw siya. Sabi niya. Pero iba yung sinasabi sa video. Dapat sinabi niya, sumasayaw siya ng cha-cha nung nakita niya si Robert. Pero ito, attorney, ang kawawa dito, kasi kanina narinig ko yung interview din kay Senador Erwin Tulfo na nagalit siya doon sa mga taga-USAA, mga pulpul daw, bakit daw pinayagan. Kawawa dito yung mga empleyado ng Senado, hindi nila alam kung sino ang kanilang susundin dito, attorney. Ito according to the rules of the Senate, lahat ng officers ng Senate, ano yan? Speaker, Senate President pro tempore, Secretary, at saka Sergeant at Arms, elected by majority vote of all the members present. Ngayon, sino ang may control? Sino may hawak ng susi sa kandado sa Senado? Well, ako, advice ko lang as a lawyer, dapat may padlock na yung session hall,
yun nga po, yung problema din dito, Dapat may attorney. gwardiya na yun, ha? Opo. Dito naman sa Senate pro tempore, ang sinasabi pwede siya kapag namatay, incapacitated yung Senate President. Oo, lagay natin na Admar call absent. Mm-mm. Kasi minsan absent sa session hall ang Senate President, nagpe-preside Senate President pro tempore. Tsaka same din, ang tempore ay iboboto ng majority. Majority of all the members of the Senate based on Senate rules. Pero doon sa push na magkaroon po ng pagbabakante, attorney, sa mga ganun posisyon, majority Ganun din. Kasi halal mong bago eh. 13 votes din. So ito opinion ko pa rin to. Ito. Ang 13 po, sila pa rin ang may mandatos. Okay? Ang mandatos ng langit ay nasa 13 na boto. Okay. Ngayon, tanong. Ginawa nyo ng 12-12. Nagpalit na kayo eh. Para ito, 12-12, nagpalit na kayo eh. Para sa akin, ito ay walang legal basis. This is in violation of the Abilino versus Cuenco case at in violation ng saligang batas at in violation ng rules of the Senate. Opo, huli na lang, attorney. Doon ba ang relevance ba nito ay dahil sa impeachment or dahil doon sa flood control project anomaly? Kung bakit ganito nangyayari? Alam mo, Admar, hindi ito chicken and egg which comes first Kasi maaari magsabi ka na una ang manok, maaari ka magsabi una ang itlog. Hindi Ang unang pumutok po ay flood control scam. Inimbestigaya ng Senado, ang latest na numero dyan na ninakaw ay 1.7 trillion pesos. Ulitin ko po hindi milyon, hindi bilyon, kundi 1.7 trillion pesos. Huminto ang investigasyon. Yan po ang ugat. No? Ano pa nangyari sunod? Ang sunod na nangyari po, ang presidente ay nagsabi, mahiya naman kayo. Tapos naglabas ng sumbong sa Pangulo website, nalaman natin, flood control pala is a generic term and there are around 18 categories including seawall, slope protection, blah blah blah. Part yan lahat ng flood control as a generic term. Ngayon, sino ang involved dito? Karamihan na congressman po. Karamihan na senador. Involved din Ang Congress ng 2022 up to 2025 ay Kongreso. Ulitin ko po ang Kongreso ng 2025 to 2022 to 2025, yan po yung 19th Congress kasi 20th Congress tayo ngayon. Yan po ang Kongreso ng mga kawatan. Uy. Except for a few. Grabe. Ulitin po Kongreso ng mga kawatan 2022 to 2025 except for a few. Opo. Ngayon, sinikreto nila yan In fact, hindi natin alam kung magkano ang allocation nila. Billion pa lang allocation nila. Okay? Sinikreto rin nila ang pangalan. Last December lang natin nalaman ang pangalan yan, allocables pala. Nako po. Pero ito... nilabas. Yan. Yan talagang ugat. Yan talagang ugat. Okay? Ngayon, isa pang problema dito, ganito. Sino ba naniniwala na ang presidente inosente? Okay? Yan din yung isa sa mga katanungan. Admar siguro naniniwala Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para ma-notify ka sa ating susunod na video. Maraming salamat!